Kumusta mga kanoysi? Welcome back. So, anyways, bago pa natin to simulan So, rest in peace kay Mima Alicia. So, alam niyo naman yan. Kilala niyo naman kung gaano kabalagbag si talaga. Si Mima Alicia kapag ka nagko-content like sobrang dami niyang natamaan to the point na pinatumba siya. So sad. Di siguro malunok ng mga kalaban niya, But anyways, 2 months ba? I think 2 months tayong walang upload So, tingnan lang natin kung buhay pa ba yung algorithm ng channel na to, So, kung hindi na, tulungan nyo na lang ako. So, by liking this video, So, yan. Simulan na natin to. Pagpag muna tayo or, dito tayo magsisimula sa, sa iyong araw. So, ang video to is merong pamagat na ang babala ni Trillanes patungkol kay Sen Alan nagkakatotoo. So, yan yung panonorin natin, kung ano ba yung babalang yan. And then, kayo na lang din balong humusga. So, bago natin simulan sa iyong araw, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino SS. Mga kanoy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agkawin pa ng China. Again, sa iyong araw, Filipino SS, like, comment, share, subscribe. Start. Marunong ba pala ako? Am I allowed to We proceed. object, Mr. President? I'm allowed to object and I'm allowed to Yes, explain you're my allowed to objection. object. You're allowed to object, but we will No, proceed Mr. with President. the division Mr. of the President, House. point of So order. those who Sir, are, point of order, those Mr. who are President. in favor of Dating Senator Trillanes, may matinding babala sa taong bayan, prosecution team at mga senator judge patungkol kay Senator Cayetano Uy. sa impeachment trial. Yan. Mag-ingat kay Senator Alan. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Bukingan ng tactics ang matinding babala ni Trillanes laban daw sa di umano'y sabotahe ni Cayetano sa impeachment trial. Mainit ang mga usapin sa Senado. Naglabas di umano ng seryoso babala si dating Senator Antonio Trillanes IV sa taong bayan sa prosekusyon at higit sa lahat sa kasalukuyang senator judges. Ang sentro ng kanyang babala ang posibleng creative sabotage na gagawin daw ni Senator Alan Peter Cayetano sa gaganaping impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. In fairness, hindi umubra yung ginawa nila or yung mga plano nila. So, ewan ko kung tadhana na ba mismo yung na hindi nila magawa yung mga masasamang binabalak nila. Kasi sobrang napilayan sila ngayon pare. Alam niyo naman si Senator Marcoleta, nakapit na si Jinggoy, di ba? So, yeah. Heto ang buod ng mga isinuwalat at ibinabala ni Trillanes kung paano umano Uy. ikilo si Cayetano sa loob ng mga paglilitis. Ba yan? Panoorin natin ang video ito. Di hamak, no? Kasi si Alan Cayetano, talagang very creative yan sa pananabotahe ng Nako. hindi lang ng Senate proceedings, kung hindi, lalo na dito sa impeachment trial. Alam mong marami siyang mga pwedeng maisip na hindi nga natin maisip na mga ordinaryong tao. Siya lang Tama yan. Like yung ginawa nilang yung firing dun sa Senate So the Senate is under attack, was under attack. So alam niyo naman kung gaano ka-talented, 'di ba? Pero I think may araw din naman yan si talaga si Cayetano kasi kung mapapansin niyo para sobrang dami ng issue talaga ni Cayetano or yung mga taktikan niya. Sobrang I think nababasa na yan ng administrasyon ngayon So yeah, baka may kalalagyan nga na talaga yan, especially yung inuungkat yung kaldero thing niya, 'di ba? is very creative yan sa kanyang pagiging salbahe, no? Kaya ito, nawala yun Naiwasan natin yun nung napalitan siya. O kita nyo, nagmumokmok na siya. Ganun yan. And eventually, na naman yan? Mahinahon na naman yan. Pero nakikita nyo kung paano mag-iba yung anyo pagka nandoon sa puder, no? Kaya, it's a lesson for us. Ang creative na pananabotahe. Ayon kay Trillanes, kilala si Cayetano sa pagiging very creative. Pagdating sa paghanap ng mga butas sa mga rules ng Senado, binabalaan niya ang prosekusyon ng maging alisto dahil kayang-kayang gumamit daw ni Cayetano ng mga hindi inaasahang technicalities o procedures para i-delay, guluhin o tuluyang isabotage ang articles of impeachment, ang motabato tactic o pangharas sa witness. Pinaalalahanan ni Trillanes ang lahat kung paano ginisa at inintimidate ni Cayetano ang saksing si Edgar Matubato noon. Panoorin natin ang video ito. Mag-clarificatory questions. Pero naman excuse me. Pero naman talaga no doubt naman talaga is matalino naman talaga si Cayetano Yun nga lang sometimes nagagamit niya sa kalokohan or nagagamit niya sa parang sa niya sa politika. So kumbaga yung mga ginagawa ni Cayetano, sayang siya 'di ba? Kung napunta lang talaga siya sa papabor talaga sa
taong bayan, hindi sa mga DDS or sa kampo ng mga DDS. 'Di ba? Sobrang laki sana na magagawa ni Cayetano par. Kasi kung makikita nyo talaga yung mga issues niya, like dati pa yung kay Arroyo, yung sa mga sumunod pa, ano na talaga siya par, may mga nakikita, pati yung kay Pinoy, di ba? Marami talaga siyang issue na ano, ewan ko lang din kung yan din ba yung reason kung bakit nakipag ano si FPRRD sa kanya, no? Nakitaan din siya ng potential. Pero trust me par, kung ano talaga, yung wala talagang kulay, napapanigan sana si ano, Cayetano. Sobrang ano niya talaga siguro useful na senator. Kaso lang mas grabe talaga yung ano yung diin niya sa pagprotekta talaga sa mga Duterte. Like kita niyo naman 'di ba? Pati yung kapatid niya nahahawa na sa kanya. Depende na lang yan sa procedure nila ngayon. Kasi nung panahon nung kay Chief Justice Corona noon, kami pwede kaming diretsyong nakakapagtanong na clarificatory questions. Pero ngayon, kung may proposal kasi na magsusulat lang sila ng papel, pero I doubt it, no? Knowing these people, talagang diretso yan sila. Pwede nilang i-badger yung witness, pwede nilang Badgering the witness means parang hinaharas mo. Objection, Mr. President, and may I allow to... Tsaka yan yung ano ha, yan din yung ginagawa nila ngayon talaga. I think parang ginagawa nila yung ano, yung blueprint bang tawag dyan, blueprint ni Cayetano. Kita nyo naman 'di ba, lahat ng mga senator judge na pro Duterte, 'di ba, nagiging ano na sila, nagiging senator judge defense na yung mga galawan nila. Like imbis magtanong lang sila, 'di ba? Imbis magtanong lang sila sa mga witness, sana ginagawa nila, ini-intimidate nila, 'di ba? Kino-cross-examine nila. Like daig pa talaga nila yung defense, man. 'Di ba? Tapos after ng ano mga pangyayaring yan, biglang hindi, neutral lang tayo dito, neutral lang tayo. Like pinagloloko tayo. Objection, Mr. President, I'm allowed to object and I'm allowed to Yes, explain you're my allowed to objection. object. You're allowed to object, but we will No, proceed Mr. with the President. division Mr. of the President, House. point of So order. those who are, Point of order, those Mr. who are President. in favor of the Mr. motion President, of you're Senator allowed to Lacson, explain para please- ma-convince mo nga please yung iba. raise your hand. We will vote by raising of hands. Badgering. Ginugulo daw ni Cayetano ang I'm allowed to explain. Tapos yung ginawa ni Robin Padilla, hindi niya naman pinapa-explain yung si ano din kung Luistro Mas worse pa nga yun kasi pipilitin kang sumagot lang ng yes or no. Unfair naman yun kung walang context, di ba? sa pamagitan ng pagtatanong ng mga maliliit at nakakalitong detalye tulad ng pagkakaiba ng masking tape sa packing tape upang sirain ang kredibilidad nito. Kahit tama naman daw ang tinutukoy ng saksi. Isa pa ay kung walang preno. Sa isang normal na korte pwedeng mag-object ang kabilang panig kung hinaharas na ang saksi. Ngunit sa Senado, dahil mismong senator judge ang magtatanong, walang direktang makakapagpigil sa kanya. Ito ang matinding panganib na dapat paghandaan ng prosecution team. Pangatlo, pang-hijack ng oras at mikropono. Inungkat din ni Trillanes ang insidente kung saan pinatayan ng mikropono at sinabayan sa pagsasalita ni Cayetano. Sino ay Senator Laila de Lima na siyang committee chair noon. Kapag may naririnig siyang testimonya na ayaw niyang lumabas sa media, gagamit siya ng point of order o privilege speech para sapawan ang saksi at ubusin ang oras ng paglilitis. Pang-apat, ang manipulasyon ng emosyon at imahe. Ibinuking din ni Trillanes ang umano'y pattern ni Cayetano. Magkakaroon muna daw ito ng meltdown o matinding pag-init ng ulo at pagkatapos ay biglang mag-iiba ng anyo. Babalik siya sa pagiging kalmado, magdadasal at gagamit ng mga Bible verses upang mangaral. Yan talaga. Yan talaga yung dasal yung dasal card talaga. Like Diyos ko. Dinadamay pa nila yung Diyos sa mga kabulastugan nila. Sobrang napaka-cringe tingnan talaga. 'Di ba? May paluhod-luhod ka pa. Tapos yung mga ginagawa mo naman hindi akma. 'Di ba? Ano yan? Like ano ka, religious person ka, tapos pro ka doon sa extrajudicial killings. Like ako to be honest, supporter din talaga ako ng war on drugs dati, Pero yun nga, dahil blind naman talaga tayo sa extrajudicial killings. 'Di ba, yung mga nanlaban thing na yan. Ngayon ko lang din na-realize na, parang unfair din naman dun sa iba na sumuko talaga, 'di ba? Or yung wala na lang, ini-encourage to fight na lang. But yeah, sobrang pabor na pabor siya doon. Tapos biglang babasahan tayo ng mga Bible verses. Biglang magdadasal na para bang ewan ko, hindi mo mawari talaga kung ano talaga, legit or sincero or bulag-bulagan or ano ba, epal. Parang ganyan. 'Di ba? Sobrang cringe. At pabanguhin muli ang kanyang imahe sa publiko.
nawala yun eh. Naiwasan natin yun nung napalitan siya. O kita nyo, nagmumukmok na siya. Ganun yan eh. And eventually, ano na naman yan? Mahinahon na naman yan. Oo, yun Pero ba? hindi pa Di ba? Magiging mahinahon na naman siya kasi na-realize niya, uy, teka lang, hindi na pwede. Tapos na yung pagme-meltdown niya. So ngayon, smile, dasal, luluhod ulit siya, Bible verse, mga ngaral. Ayun ba? nakikita nyo kung paano mag-iba yung anyo pagka nandoon sa poder, no? Kaya, it's a lesson for us. Yeah, o nga, no? Iyan yung pinaka-problema talaga. Kasi yung mga to, yung mayabang kapag nasa kapangyarihan eh. Pero parang ano lang din yun lang din yung sumisira talaga sa kanila, no? Yung yabang nila. Para sa mga senator judges, nilinaw ni Trillanes na sa impeachment trial na ito, hindi lang si VP Sara Duterte ang nililitis, kundi pati ang bawat isang senador. Public trial, nanonood ang taong bayan, gaano man ka-technical ang gawin nilang proseso. Kung lalabas ang matitibay na ebidensya tulad ng BIR records at bank accounts na nagpapakita ng irregularidad at pinili pa rin nilang i-absuelto ang akusado, sila ang hahatulan ng publiko sa susunod na eleksyon. Hindi lang si Sara Duterte yung on trial dito, pati yung mga senador, individually and collectively, at kung paano nila ikakandak yung sarili nila. Kasama na hanggang doon sa pagbigay nila ng verdict. Kasi kahit na maayos ka all throughout the trial, pero pagka yung verdict mo ay lihis doon sa magiging verdict ng publiko. Kasi yung publiko, mapapanood din ito eh. Sila magsesentensya rito. Pag nakita nilang, nako, yun naman pala, mabigat naman pala, hindi karapat-dapat talaga. Tapos iba yung decision nung... Pero ang tingin ko dito I think hindi naman na nagmamatter yung mga senators or yung mga senator judge kung ano yung tingin ng overall, madla. Kasi yung importante lang naman talaga sa kanila is yung DDS voters, di ba? Yung mga DDS supporters. Kasi enough na yun para ipanalo silang senador next election eh. Di ba? Kaya siguro yung inaano natin na parang mahuhusgahan sila in a way na kapag yung boto nila is sobrang linaw, sobrang halata na for example, sobrang linaw na dapat i-convict si Sara Duterte tapos magno-no pa rin sila. I think pa rin talaga, susundin pa rin talaga nila yung yung political beliefs nila na parang bahala ng malitong gawin ko. Basta yung mga DDS supporter naman kahit na alam nila na mabibigatin ng mga ebidensya na to, kailangan nila ng kailangan nila ng manok this coming election eh. Diba? Kaya nga, kung makikita nyo, biglang iaangat nila si Robin Padilla na future president or vice president na candidate nila. Susuportahan nila eh. Kahit na alam naman nila na hindi talaga karapat dapat si Robin Padilla sa positions na yan. Yung parang nagbe-base lang sila sa popularity. Hindi nga siya parang kukulangan nga tayo sa pagiging senador niya eh. Tapos iaakyat nyo pa bilang vice president or president. Pero yung president naman parang wala tayong wala tayong kaba dyan kay Robin Padilla. Tapos yung vice president naman, I think hindi din siya gaano, no. Pero kung senador lang din, I think mananalo pa rin yan next election, Pero sana naman hindi. Diba? Sana naman talaga hindi. Kasi kung makikita nyo talaga kung paano ipipraise si Robin Padilla ng mga DDS like inaano talaga nila na yan talaga yung may pusong di ba? Like bilib na bilib sila kahit na minsan wala namang sustansya yung pinaggagawa ni Robin Padilla dyan sa Senate. Diba? Real talk yan, pre. Senator Judge, sila ngayon ang mahuhusgahan din. The Magic 17. Naniniwala si Trillanes na posibleng umabot sa 17 ang convictions votes sapat para ma-impeach. Mahati umano ito sa mga objective votes, boboto base sa ebidensya, at transactional political votes, boboto base sa kung ano ang pulso ng taong bayan o kung pabagsak na ang imahe ni VP Sara. Having said that, ang bilang... Oo nga, actually, possible din naman talaga na bumaliktad siya. Like, maabot nila ng 16 kasi yun nga, si Villanueva nga, Chis Escudero nga, bumaliktad na nga, di ba? Nung una, tigas-tigasan pa yung mga yan na walang babaliktad, traidor yung babaliktad. Kita nyo naman, una si Jinggoy, di ba? Nagtigas-tigasan, kulong. Si Marcoleta, kulong. Tapos ngayon, si Villanueva, biglang lipat sa kabila, di ba? So, maano mo rin talaga na maraming pwedeng mangyari pa rin talaga. Especially yung kay Bongo, medyo yung kay Bongo, di ba? What if biglang anuhan ng ICC warrant yan?
tapos offeran siya, possible, mag-yes din yan. Di ba, na i-convict si Sara Duterte. Yung si Amy Marcos talaga, I think, sagad talaga yung kasipsipan yan sa mga Duterte, ano. So, mahirap yan. Yung si Camille Villar, may chance din yan. Si Mark Villar, may chance din yan na bumaliktad. Di ba? Sino pa ba? Si Robin Padilla, wala din. Kahit nasunugin mo yan, mga ngamoy Duterte yan. Di ba? Kasi kahit naman na kahit naman ma-impeach si Sara Duterte, kita nyo naman kung gaano nila gustong suportahan si Robin, di ba? Ibiruin nyo gusto nilang maging presidente. Like, what the F na lang talaga, di ba? So, sino pa ba? Kaya si Loren Legarda, alam naman natin na si Loren Legarda, ano lang naman yan eh. Bumalimbing lang naman yan eh. Tapos yung Tu Cayetanos, alam niyo naman yung history talaga ni Alan Peter Cayetano, par. Kung saan yung malakas or sa kung saan siya pwedeng mag-gain, babalimbing at babalimbing talaga yan. Diba? So, I think kaya naman talaga na ma-convict si Sara Duterte bilang Vice President, this impeachment na to. Pero, yung percentage niyan is I think mga nasa 5% lang, 5% chance. Pero I think regardless kung ma-convict siya or hindi, as long as may palabas ng yung mga ebidensya, diba? I think mananagot yan, and I think hahabulin nila yan through ombudsman, di ba? Malay natin, kulong pa rin yung bagsak. Ang kaiwan nga lang, pwede pang makalaya si Sara, di ba? Hahanap lang sila ng ibang manok. But yeah, yun nga, sana talaga ma-impeach para may iba naman, di ba? Hindi lang yung puro Duterte, like ano kasi talaga pare, yung isa din talaga sa main reason kung bakit parang nag-iba yung pananaw ko sa mga Duterte. Like, si Sara Duterte kasi yung si Sara Duterte kasi yung parang, tapusin muna natin to dito Si Sara Duterte kasi yung parang, parang anay ba? Or yung gumigiba sa legacy ni FPRRD. Siguro, fate na rin siguro yan. Or nakadadana na siguro talaga yan na mangyari. Nasisirain ni Sara Duterte yung image ng tatay niya, di ba? Kasi kita nyo naman, after nung term ni FPRRD, wala naman nagawang tama si Sara Duterte. Diba? Siguro may mga nakikita ako, yung mga yung mga bus niya na pinapasakay niya yung libreng sakay na mga bus, OVP na bus. But, yeah, pera pa rin naman ng taong bayan yan. And then, kung yan lang yung magagawa mo, or kung ba, yung sa DepEd, wala naman. I think, palpak naman yung sa DepEd niya, di ba? Pero other than that, wala na eh. Like, kahit mga supporter niya, hindi alam kung yung pinaggagawa niya eh. Di ba? Actually, pwede ka naman maging creative eh, kahit na against. Di ba? Kahit na against ka sa administration. Like, nagawa naman ni Lenny dati yan eh. Di ba? Like, kahit gaano siya gipitin ni FPRRD dati, humahanap pa rin naman siya ng way para magampanan niya yung pagiging vice president niya. Pero si Sara Duterte ngayon, kahit paksili ka, walang pake. Di ba? Pero siguro dahil sa stress niya, dahil sa stress niya doon sa impeachment niya. Kasi talaga yan, 50-50 talaga yung state niya, ni Sara Duterte. But sana mahatulan talaga siya para bago naman, 'di ba? Bago naman yung mukha ng politika natin kasi para sa akin sobrang pangit kapag iboboto niyo lang yung tao dahil sa legacy ng tatay niya or sa kasi sobrang layo talaga ni FPRRD at ni Sara Duterte par. 'Di ba? Hindi niya kayang pantayan. Si Sara Duterte parang ginigain niya na lang yung yung popularity ng ginawa ng tatay niya. Pero other than that, wala na talaga. Diba? So, sana. Yung kay Cayetano naman, yun nga, sabi ko sa inyo. Pero in fairness dito sa administration na to, tapos yun nga, the help of Trillanes, I think, unti-unti na nilang nadadaisik or, nababasa yung mga movement ni Cayetano talaga. Actually, hindi nga ini-expect ni Cayetano na maungkat ulit yung kaldero na yun. Diba? Tapos yung wife niya parang may hindi na issue. So hindi naman yan para ako, hindi naman talaga siya 100% na ginagawa lang talaga siya politically or political attack or what not. Kasi according to former Senator Miriam Defensor na
malamang nasa politika tayo. Pupolitikahin ka talaga dito. 'Di ba? Alangan namang i-business ka dito, 'di ba? Ano 'yan, i-entrepreneur ka dito. Ano, ilalab story ka dito. Malamang pupolitikahin ka talaga. Kasi nasa politika ka eh. And then, for me, wala namang, ano talaga eh. Like, may good impact din naman yung ano eh, yung mga pamumulitika na yan. Kasi in that way, you know, naglalabasan ng mga baho. And then the more na ano, may willing kumaharap sa tao na yan, the more na malaki din yung baho na lalabas. And then, yan nga, yan yung mangyayari kay Cayetano, ano. So sana ano, hindi na nila si Cayetano na gipit-gipitin para lumipat lang makuha yung boto. Sana tuluyan talaga yung ano niya, yung mga kaso niya para masampulan din. Kasi, man, sobrang pain in the ass talaga si Cayetano kung ano, men, ilagay mo yan dyan. Diba? And I think, ngayon talaga, kita nyo naman kung ano, yung extent ng pagiging ano niya talaga. Diba? Umabot pa tayo na may firing dun sa Senate, diba? So sad, so sad. So sana may kalalagyan yan, 'di ba? Sana mapanagot siya. Yung kaldero na lang yung iniintay talaga natin, ano. Sana ano yan, solid din yan. Para masampulan kasi wala eh, masyado na siyang pinipraise, 'di ba? Ng mga DDS. I think yan yung reason talaga siguro kung bakit ano, mas lalong umover siya sa power, di ba? Kasi yung support na binibigyan ng mga DDS, sometimes talaga napapaisip ako na siguro yung mga DDS lang din yung nagpapahamak sa mga manok nila. Kasi yan din yung nangyari kay Marcoleta dati. Like, walang issue si Marcoleta. Tapos, you know, sobrang grabe i-praise siya ng mga DDS na, that's my senator, that's my senator. Kapag kasi kayo, masyado yung pinipraise yung mga politicians niyo, yung mga manok ninyo, lalaki yung ulo niyan eh. Ayun, kapag kalalaki yung ulo, yung iba, para lang, you know, makapagpasikat, biglang aamin, national TV. Di ba? Tinanggap ko yun. Di ba? Hindi. Di ba? Nadali si Marcoleta doon. Huwag niyong isisi kasi si Marcoleta lang yung umamin talaga. Partida, abogado pa siya niyan. Di ba? So yung ginawa niya, may ano din siya doon, may part din siya kung bakit siya nakulong. So anyways, hanggang dito na lang muna. So yeah, I think nanonood tayo ng mga long videos pa tomorrow, no? So now ito na lang muna. So kaya ano masasabihin dito, comment down below. And then again, as yung araw, supportan niyo yung original video in the description box below. Panoorin niyo rin, subscribe niyo rin. Tapos syempre, that's it. Welcome back. Ano? Again, rest in peace ulit kay Mima Alicia, no? So pag-pray natin siya para yeah, that's it. Thank you so much for watching. Filipino is out.